'Di ba? Nick Borromeo, shout out. Itong si Banat Bay nag-iingay na naman. Hindi ko alam kung anong dahilan. Cherry Macy, hi here in Australia. Sabi dito, ano? Petroleum from $2.59 per liter na kayo? Bakit dito umaabot na ng €5 ang per gallon? Aray ko, sakit nun. Masyadong nag-iingay itong si Banat Bay. Birada ng birada. Lahat tinatamaan niya. Wala siyang pakundangan. O eto, meron lang ako nakita na tila itong si Banat Bay nagtutunog Erice na. Kasi yung binabanggit ni Erice kamakailan na paninira sa mga Marcos, abi kinokopya na ni Banat Bay. Kaya ito nagpapatunay na very coordinated. Nagkakaisa sila, magkakasama sila sa paninira sa bansa. Bakit? Kapag nasira si BBM, sino makikinabang? Duterte. Okay, pakinggan natin mga kapatid. Ito. Asan ka na, Banat Bay? Ito si Bongbong Marcos. Pantakin mo, yung kanyang kamag-anak na si Romualdez ay nagbigay siya ng allotment ng 48 billion. Sandali. Nagdadadakdak sila about sa 48 billion, 48 billion sa Leyte, 30 billion sa Ilocos Norte. Anong mali? Gagayahin ko lang. Kokopyahin ko lang yung naratibo ng mga DDS. Walang ghost project sa Ilocos Norte. Bakit nung panahon ni Pulong Duterte na binigyan siya ng 25 billion, 23 billion, 18 billion sa distrito ng Davao City, bakit hindi nagdadakdak itong si Banat Bay? Ang tanong ko, ulitin ko lang yung naratibo ng mga tangang DDS. Kung sakali man na binigyan ng ganyang halaga ang isang distrito, illegal ba? Kasi kung magiging illegal yan, bakit hindi illegal yung pagbibigay ni Digong sa kanyang anak ng 51.3 billion? Yun lang. Diba? Pero ngayon, dahil sa si BBM ang nagpanukala para matulungan yung mga constituents ni Sandro at constituents ni Martin Romualdez, bakit nagdadakdak? Ang tanong ko, hindi ba deserving din ng mga Ilocano na magkaroon ng mga proyekto? Bakit? Ang gusto lang ba ng mga Duterte, Davao lang? Ang gusto lang ba ng mga Duterte, Mindanao lang ang napaglalaanan na malalaking pondohan na ganyan? Unfair naman. Matatandaan na nung panahon ni Digong, ang kanyang concentration at focus infrastruktura na maraming hindi natuloy. Pero pinagyabang, Mindanao. Pero nagkawalaan. Kumusta na ulit yung Mindanao Railway Project? Mukhang wala na tayong balita doon mula sa mga Duterte, ha? O nga pala, speaking of Duterte, nakabalik na ba yung eroplano na pinadala ni Baste sa Middle East? Wala. Ma'am Mary Grace, sa Sinto shout out. Hello po. Eto, tuloy natin yung naratibo ng kabubuhan ni Banat Bay. Tapos si Sandro Marcos, yung anak naman niya, 30 billion according to Erice. Sabi dito, Gladiator I, 98, 95. Hello po. Nakakahiya naman, walang delikadesa itong Pangulo na to. Alam mo? Wala daw delikadesa si BBM. Ibig sabihin, walang delikadesa si Digong. Dahil pinaglaanan niya, pinayagan niya na magkaroon ng 51.3 billion si Pulong. At least bigyan mo man ng 30 billion ang aming distrito. Hindi mo makikita yung congressman namin umiiyot ng pokpok. At least, mabigyan man ng 30 billion ng aming congressman, hindi mo yan makikita na nakikipaglaplapan sa ibang babae. Wait. Single pa si Sandro. Pwede siyang makihalubilo, pwede siyang mag-enjoy, wala siyang pananagutan, wala siyang asawa. Yung congressman ng Davao City, may asawa na, umiiyot pa ng iba. May asawa na, tumitira pa ng pukpok. May asawa na, 10 oras na ng gabi, nasa bar pa.
may asawa na, elected official pa, kapag naburyong, nambubugbog pa ng bugaw. Yung congressman namin, nakita niyong ganyan? Hindi. Ayan ha. Para ano, unti-untiin natin tong si Banat Bay ha. Yan ang dahilan kung bakit ka pinagre-resign ng mga Pilipino dahil wala kang kahihiyan. Oy, Ito si kahihiyan. Bongbong Marcos. Mantakin mo, Wala daw kahihiyan si BBM. Walang kahihiyan. Pero hindi walang hiya. Sinasabi nilang may kahihiyan si Digong, pero walang hiya. Sinasabi lang may kahihiyan daw ang mga Duterte, pero sila yung mga walang hiya. Cynthia, hello. Ang tindi ng bugaw. Ito yung original na bugaw. Ito yung nagsusupply ng mga babae sa Malacanang ngayon. Kaya nga binansagan itong dakilang bugaw ng Dagupan City. Alam nyo ba na hindi lang bangus ang pride ng Dagupan? Okay, masarap ang bangus. Masarap ang kaluskos. Masarap ang pigar-pigar. Di ba? Bayad bay, lumayas ka na sa earth. Di pa kasi kunin ng demonyo yan no? Mamahiyayashi. Di ba no? Magaling mo lang magsalita. Pero lahat ng paninira niya kay BBM, bumabalik sa puon niya. Kasi nga, sa kayabangan ng mga DDS, hindi nila kayang ilabas si Duterte. Teka, akala nyo tapos na? Dito tayo kay Banat Bay. Meron pa. O eto, mga kapatid. Ako. Demonyo itong gobyerno to eh. Wala sa ulirat tong gobyerno to. Demonyo daw ang gobyerno ni BBM pero hindi nagpapapatay. Gobyerno daw ang demonyo daw ang gobyerno ni BBM pero hindi niya minumura Panginoon. Demonyo daw ang gobyerno ni BBM pero hindi siya nakakulong. Pero demonyo ang tawag nila sa gobyerno ni BBM. Diba? Demonyo daw ang tawag nila sa gobyerno pero mas marami namang nahuli ng droga na pwedeng sumira sa buhay ng tao at Pilipino. Di ba? Wala, sabi wag mo nang kasuhan yan. Antayin mo na magharap kami, bugbugan kami yan. Hindi ako kinasahan nung pumunta yan dito eh. Oh, di ba? Parang tukmol nung nasa Paris yan. Si Baste, dinimanda si Sir Mike Cervera sa kababa sa kanya. Ako? Sila yun. May nakita kayong May nakita kayong reklamo? Official complaint? Meron na kayong may pinakita ng kaso? O tuloy natin dito si Banat Bay. Tawa na tawa si Ma'am Merje. Ma'am Merje na sinto, nag-birthday ka makailan, di ka man lang dumalaw dito. Birthday mo ka. Diba? Nalibre tuloy yung kanta ko. Noong panahon na sila ay nagkaroon ng warrant noong panahon ni Pinoy, kahit pa paano si Pinoy siguro may konsensya pa. Pero itong gobyerno to, demonyo ito. Nothing is impossible with this government. Napansin niyo yan? Mabuti pa. Yung panahon ni Pinoy, naglalagi sila sa mga dilawan. Ay, mga dilawan. Kayo mga liberal. Naglalagi sa inyo si Banat Bay. Kampi na kayo. Bakit ayaw nyo kampihan si Banat Bay? Ayaw nyo makalibre kayo ng pokpok. Kaya nga lang, pag tinira mo yung mga alaga ni Banat Bay, pinakamababa dyan, Toyota Altis. Hindi, Vios pala. Dapat kulay puti. Okay? Yun yung ibigay niya kasi yun yung binigay ni Panelo. Babaluktutin at babaluktutin nila ang batas. Tingnan mo, ba't nandun si Boying Rimulya sa ombudsman? Bendal talaga. Bakit? Bakit si Martires nasa ombudsman? Ibig sabihin, binaluktot ni Martires sa batas? O bakit yung mga Chinese? Dapat ang gobyerno ng Pilipinas, di ba? Para lang sa mga Pilipino. Bakit si Digong? Kumuha ng advisor na yung chick. Hindi naman Pilipino. Sino ngayon ang bumaluktot sa batas ng mga Pilipino? Ma'am Remy Ebra ng New York, shoutout.
Sabi dito ni Aladdin Santos, simple lang naman problema ng mga DDS. Kung meron sila nakikita katiwalian. Sabi dito. Ha? Nakikita katiwala, normal yan, pundo nila, di kasuwa. Diyos ko nga, napakasimple na lang Aladdin Santos. Magmimekos-mekos pa ba na dito? Matagal na nilang sinasabi. Maraming katiwalian. Marami silang binabanggit na hindi maganda nangyari sa gobyerno. Eto, wala na ako sa kaso. Wag na kayong magkaso. Magpakita na lang kayo ng ebidensya. Hindi yung gawa-gawang ebidensya. Oh, ilan na ba yung kinasangkutan ni Banat Bay? Nakatarantaduhan. Ginago siya ni Digong. Naniwala siya. Nung sinabi ni Digong na meron siyang ebidensyang papel na galing sa PIDEA, walang naipakita. Nagpa-Senate hearing na. Si Bato, wala pa rin nahanap. Naglagay na dyan ng mga resource person. Halos lahat na contempt. Ngayon, ito na lang. Tanggalin na natin yun. Lumipas na ang panahon. Kahit hindi panahon ng hapon, kabayan ko. Okay, dun na lang tayo sa pinaka-latest. Live stream ni Sara Duterte, November 23, 2024. Na kung saan binanggit niya na may patunay siya, may ebidensya siya, email, recording, videos, na magpapatunay na corrupt si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at saka si Martin Romualdez. Pero bakit ngayon? Wala silang mailabas. Aba, putahin na, magdadalawang taon na. Wala pa rin. Sabi ko nga sa inyo, kung may nilabas si Sara, before, kahit na ngayon, ilabas, baka hindi pa tapos yung AI. Sabi ko nga sa inyo, mga DDS, pag nilabas ni Sara yun, kung meron man, tapos ang laban. O hindi na ako loyalista. Sa totoo lang. Bubuhatin ko na yung lupa ko, bubuhatin ko na yung bahay ng tatay namin. Ilalagay ko na sa Mars. Sa kahihiyan. Dahil ang aking sinusuportahan ay magnanakaw pala kung inyo mapapatunayan, pero bakit hanggang ngayon wala kayong masabi, wala kayong mabanggit? Tapos, tatakbo daw presidente. Wala pa napapatunayan, wala pa napapanindigan, wala pang naipapakita, pero bumuka ka naman. Hindi, paki-strike out yung huling statement ko. Mahirap na. Tapos na. Tapos ngayon, walang ibang pinaka-demonyo. Ay, di wow. Si Digong hindi daw demonyo. Pumapatay, lumalaplap ng may asawa, minumura ang Diyos. Yan na ba ang makabagong kabutihan? Wow. Di ba? Ito, tuloy. Yung ginawa doon. Kaya itong Bendal Brothers, di ba? Bendal yun eh. May kaso, bigla na walang kaso. Bawal na bawal yung para i-hire ka sa ombudsman. Bawal daw. Bakit yung nagkaso, hindi niya pinagpatuloy, hindi siya magreklamo? Marami namang paraan yan. Ang tanong ko, bakit yung nahuli ng 1 kilong marijuana na halos managasan ng pulis? Nawala yung kaso. Panahon ni Digong yun. Kaya itong di bale ng demonyo kasi nga mga madating anghel yan na naging pasaway sa Panginoon. Diyos ko, hindi ako maniniwala. Itong mga to, o galing anghel, yaka, kung anghel sila, di ano na ako. Kung naging anghel si Digong, di Diyos na ako. Wow. Speaking